Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, Ito hong isiniwalat po, ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida, Ito hong pamimilit at pagbabanta ho ng mga investigators di umano, ng International Criminal Court, mga kabida, doon po sa mga police, mga retiradong police officers, kung saan po ay kinukuha ho nila bilang mga testigo, mga kabida, laban ho dito kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para lang daw idiin, mga kabida, itong si Senator Bato, Senator Bongo, at kahit na po itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Mantakin nyo nasa sariling lupa po nitong mga retired police officers, mga kabida, dumayo itong mga investigators ng International Criminal Court at nakuha pa po nilang mamilit at magbanta doon po sa ating mga dating mga police, mga kabida. Ganun na po kagarapal itong International Criminal Court. Okay, kung totoo po itong sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Ito, papasahin ko lang po, ito hong post po ni Senator Bato sa kanyang Facebook account, mga kabida, kung saan po ay maglo-launch po siya ng investigasyon, dyan po sa Senado. And most probably, pagbalik ko nila, by June 2, mga kabida. Okay? Ito po ay patungkol ho dito ho sa presensya po ng ICC investigators at ang hindi ho niya matanggap ito hong pagbanta di umano ng mga investigators na ito sa tulong ng mga traidor daw ng mga Pilipino, mga kabida. Ito, may portion lang akong babasahin ho dito, kasi nakakabahala po ito, mga kabida. Kung sincero talaga siya, ibig sabihin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sa kanyang sinabi, ang una-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel dyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga police na pinipilit nila mag-sign ng affidavit na ididiin na kami ni Pangulong Duterte, otherwise sila daw ang ididiin yung mga pulis na pinapatawag nila, De La Rosa said. And kilala namin yung mga tao na sangkot dyan na sige patawag ng mga pulis at pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin. Kawawa ang mga pulis. The PNP should take care of its people, the former PNP chief added. Ayun. So, mantakin nyo, kung totoo ito hong sinabi po ni Senator Bato na mismo yung mga investigators sa tulong po ng mga Pilipino na tinawag ho niyang traidor sa soberanya ho, mga kabida, okay, ng Pilipinas, nakuha ho nilang takutin yung mga retired PNP officers, dito sa sarili mismong lupa, lugar at bansa mismo, mga kabida. Ito hong pagka-arisgado ho ng mga ICC investigators, kung totoo man itong sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, parang hindi ho sila natatakot. Parang meron po silang pader na sinasandalan po, mga kabida. At sino kaya ito hong pader na sinasandalan po ng mga ICC investigators, kung bakit ganito na lang po sila ka-arisgado po, mga kabida, sa kanila hong pamimilit dito ho sa mga police officers o retired police officers upang tumistigo laban ho kay dating Pangulong Duterte at maging kay Senator Bato and most likely ho kay Senator Bongo at Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay, ito palang presensya po ng ICC investigators, kung verified itong information po ni Senator Bato, mga kabida, malinaw po ito na meron pong sabuatan sa pagitan ho ng Marcos administration at ito pong International Criminal Court, Kasi
ang sabi po ng Pangulo, natatandaan ko pa yun, ano, mga kabida, na pwede ho silang bumisita dito as tourist, ito hong mga taga-ICC, ano, sa Pilipinas, mga kabida. Hindi naman pwede natin hong pigilan yan. Okay? Totoo yun, ano? Kahit na nga yung kalaban po, ano, basta pumunta lang ng Pilipinas para lang po maging turista, okay lang po yun. Pero pag gagawin po nila yung kanilang trabaho, yung kanilang function as investigators, okay, ng International Criminal Court at dadalhin po nila dito sa Pilipinas, ibang usapan na po yun, mga kabida. Hindi ho sila pwedeng gumawa ng anumang bagay na meron pong connection sa kanila pong trabaho. Okay, yung pag-iimbestiga ho nila dito sa Pilipinas, yung paghahanap po nila ng mga testigo at pagpapapirma po nila, mga kabida, ng affidavit, trabaho po yun nila sa International Criminal Court. And supposed to be, hindi dapat gawin nila yun dito sa bansa po natin, mga kabida. Pero yun daw yung nangyayari eh. Okay? Meron daw mga Pinoy na nagtawag daw ng mga, o nagpatawag daw nitong mga testigo, itong mga retired police officers, dinala dyan sa hotel, dyan sa may Pasay, kung saan po nakabilit itong mga investigador po ng ICC, mga kabida. At yun, pinipilit na papirmahin doon sa isang affidavit na gawa po nila. Okay? Para idiin daw itong si Duterte, itong si Bato, okay? Mga kabida, no? Sa kaso po na crimes against humanity, dahil lang daw doon po sa AGK, sa ilalim po ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, yung action na yun, mga kabida, labag na po yun sa protocol, ano? Kung protocol man ang tawag po doon. Kasi unang-una, wala na ho silang jurisdiction sa Pilipinas, mga kabida. Kasi ho, hindi na ho tayo miyembro po ng International Criminal Court. Okay? Yung pagpunta po nila dito ngayon at ginagawa nila yung kanilang trabaho, isang indikasyon po yan na pinapayagan po sila, mga kabida, no, ng gobyernong Marcos. Okay? Taliwas doon ho sa sinabi po ng Pangulo at ng kanya hong mga tagapagsalita na wala na pong pakialam ang Marcos administration sa International Criminal Court. At ganun din yung ICC, wala kong pakialam at walang jurisdiction dito ho sa ating bansa, mga kabida. Nakakabahala po ito, ano? Okay? Nakakabahala po itong sinabi po ni Senator Bato, mga kabida, kung totoo man po ito, ano? Okay. Siyempre naman, kahit na po senador na po yan si Senator Bato at wala na po sa Philippine National Police, andyan pa rin yung kanyang influensya dyan po sa intelligence community. May mga nag-feed pa rin sa kanya ng mga information. And isa po sa mga pinifeed po, mga kabida, na impormasyon, ito hong presensya daw, ano, ng International Criminal Court investigators dito ho sa Pilipinas. At yun nga, binipilit. Yun yung masaklap po eh. Hindi ho matanggap ni Senator Bato eh. Yung pamimilit daw, ano, ng taga-ICC po, mga kabida, sa mga retired police. Okay? Hindi ho sila natakot na pumarito lang po sa Pilipinas tapos yun ang gagawin po nila, no? Nananakot dun sa mga retired police pa. Di ba? So, ibig sabihin, meron po silang sinasandalan po, ano? Meron pong pader. Meron pong sandigan, ano, mga kabida. Ito hong mga ICC investigators. Hindi ho sila natatakot sa gobyerno, ano? Hindi ho sila natatakot sa sinabi po ng Pangulo, ano, na kapag pupunta ho sila sa Pilipinas at gagawa ho sila ng kanila pong trabaho na hindi ho otorisado, pwede ho silang hulihin. Naalala ko yung sinabi po, ano, ni Yusek Velasquez ng Department of Justice nang siya po ay nakapanayan po ng GMA, ano, mga kabida. At ang sabi po niya, kahit hindi na po
kabilang ang Pilipinas, wala na pong jurisdiction ang ICC po sa Pilipinas, yung mga taga-ICC pwede ho sila pumunta as tourist. Okay? Yung mga taga-Interpol pwede ho sila pumunta ho dito as tourist. Pero kung gagawa ho sila ng hakbang o trabaho po nila bilang mga investigators, hindi po pwede yan. Pwede ho silang hulihin dyan, mga kabida. Okay? Now, titingnan na lang po natin, kasi yung sinabi po ni Pangulong Marcos po makabida na handa ho siyang makipag-ayos sa mga Dutertes. Taliwas po itong sinasabi ho ni Bato, na presensya po ng taga-ICC dito sa Pilipinas, mga kabida. Doon po sa sinabi ho ni Pangulong Marcos na handa ho siyang makipag-ayos. Kumbaga, dito po natin makukumpirma na talagang mga sinabi po ng Pangulo, hindi ho totoo. Kumbaga, kung ano po yung ginagawa po ng kanyang kanang kamay, iba yung ginagawa po makabida doon po sa kanyang kaliwang kamay. Hindi ho synchronize. Kaya nga minsan, parang, kaya nga, hindi ho tayo maniniwala kaagad sa mga sinasabi po ng Pangulo po makabida. Kasi iba yung action kaysa sa kanyang salita, Okay? Pag sinabi na handa ho siyang makipag-usap at makipag-ayos sa mga Duterte, ibig sabihin, lahat ng bagay na meron po connection ho sa mga Duterte, na magbigay ho ng alanganin po makabida sa mga Duterte, ay dapat hindi po niya gawin yon. Kagaya ho, dito sa presensya daw ng mga ICC members. Okay? Tapos, sinabi pa po ng Malacanang, as response po doon sa pahayag po ni Bato, patunayan po ni Bato na meron pong mga taga-ICC sa Pilipinas at nananakot doon po sa mga retired police. Yun yung hamon po ng Malacanang po kay Bato. Patunayan po ninyo. Kung meron man pong taga-ICC, pakita ho ninyo. Maglatag po kayo ng ebidensya. Okay? So far, wala pa pong tugon dyan, si Bato de la Rosa, mga kabida, doon po sa hamon po ng Malacanang. Pero titingnan na lang po natin, okay? Sana hindi ho totoo, ito hong sinabi ni Bato na nandito ho sa Pilipinas at wala hong ginagawa po, mga kabida, ito hong gobyernong ito para pigilan ito pong ICC investigators, para magsagawa po ng kanilang trabaho dito sa Pilipinas. Okay? So yan na po, para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw ko dito, mga kabida. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.